Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our second day here in Madrid. Tapos biglang ang lamig. Kita nyo? Di ba kahapon, dumating tayo dito mga medyo mainit pa yun, parang mga 10 degrees ganun. Pero ngayon, chinek ko, kakalabas ko lang. Actually 10 AM na. Late ako nag-start, but it's okay. It's currently, look at the weather. Biglang naging 2 degrees today, no? Ang bilis ng change. It feels like same lang. Feels like 2 degrees pa rin. And today, itutur ko muna kayo sa aking hostel kasi may mga nagre-request ng parang gusto niyo makita yung hostel dito sa Europe. So sabi ko, okay, sige, itutur ko kayo sa hostel ko dito sa Madrid. So I'm staying, ito sa likod ko. That's my hostel, Petite Hostel. Pero yan guys, bumili muna ako ng, ito yung tubig. Bumili ako ng tubig kagabi. Ganito lang siya kaliit. Hindi nga to yung malaking tubig talaga. 80 pesos yung ganitong tubig dito sa Spain, no? Tapos ang water naman daw dito sa Spain, yung tap water is potable naman. Tapos chinek ko rin sa Google, one of the safest naman daw. Yung Madrid, especially sa Madrid daw, one of the safest dito sa Spain. And then dito sa hostel ko, may mga nakilala akong Filipino kahapon. Mga ano sila, yung sinasabi ko sa inyo na pag nag-student kayo ng 2 years, tapos pwede na kayo mag-apply ng wala namang siguro yung kukuha ng cellphone ko. Mukhang mababait naman yung mga dumadaan. No? Anong tawag doon? Pwede ka mag-apply ng citizenship after 2 years. No? Tapos ayun, marami akong nakilala dito. Pero hindi sila nag-aaral dito sa Madrid. Nag-aaral sila sa parang probinsya daw. Tapos ngayon, dito sila mag-New Year sa Madrid. Kaya naka-hostel sila kasi gusto nila mag-New Year dito sa Madrid. Iniyaya nga nila ako. Sabi ko, sige, habol ako mamaya kasi meron ako itinerary. Meron silang pupuntahan na yung parang countdown. Sabi ko, habol ako kasi gusto ko munang puntahan yung nasa itinerary ko kasi limited lang yung araw natin today. And then that's my hostel. So, tinanong ko sila, potable ba yung water dito? Oo daw, umiinom naman daw sila sa mga gripo, ganun. Tapos sabi ko, sumasakit yung tiyan niya. Hindi naman daw sumasakit yung tiyan nila. Tapos ako din naman, feeling ko naman hindi rin sobrang maarte yung tiyan ko. May mga tao kasi di ba na parang yung tiyan nila very sensitive sa water. So, i-assess nyo na lang kung kaya nyo. Pero parang nag-tap water ako kagabi. Wala, okay naman ako guys. Ayan. Tapos, empty na siya. Di ko alam kung dadalhin ko kasi maliit yung bag ko. But at least meron ako bottle. Tapos sa tap water lang ako dyan sa hostel. Tapos uminom na ako ng vitamin C. Di pa nga ako nagbe-breakfast. Sabi ko mag-intermittent fasting na lang ako dito para brunch na yung una nating kain. Actually, tara po, talk muna kayo sa hostel. Actually, may option sa hostel na kung gusto mo magkaroon ng breakfast. Pero hindi ko kasi in-avail. Hindi ko alam kung magkano yung breakfast. But tara, pasok muna tayo sa aking hostel. Petite Hostel. Ayan guys. Tara, let's go. Guys, hindi lang masyadong malakas yung boses ko kasi medyo nahihiya ako ha. But anyway, yun yung pinto. So dyan tayo pumasok. And then, may mga ibang rooms na dito pero wala ako sa room na to. May room dyan, meron ding room dito. Pero yung lobby is nandun sa ibaba. Let's go. Ayan guys. So, this is the parang common area. No? Dito yung lobby namin. Ayan. Meron namang area dito na pwede kayong chill, ganun. And kumain-kain with your friends. Tapos, ayan, dito yung lobby. Ayan, may lobby dito. Dito ako bumili ng water actually. Ayan, meron silang tindang mga water, soft drinks. Ba't nahiya ako vlog? May kape dito pero I think may bayad yan. Ito yung sinasabi ko na free breakfast. Pero tapos na yata yung free breakfast. But if ever mag-avail kayo yan, meron silang free na breakfast. Ay, hindi siya free pala, pero you have to pay. May mga tinapay, ganun, juice, cereals. And then meron kaming common kitchen. Dito yung common kitchen. Yan. Bawal daw magluto pero pwede kang mag-heat. Mag-heat, may microwave yata dito. Yan. Pwede ka namang magtimpla-timpla ng coffee. And then ito pala yung microwave. Yan. May microwave dyan, pwede kayong mag-microwave. May TV. Tapos ayan, pwede kang maglagay ng food sa fridge. Pero kailangan mo daw lagyan ng label, yung name mo, tsaka yung checkout date. Pag walang nakasulat daw, tatanggalin nila. So, lagyan mo ng checkout date, tsaka name. And medyo nasa-shy lang ako kasi maraming tao. Parang ang pogi nung isang nakaupo, no? So, parang solo travel pa siya. So, sa same room, same ano lang din, same na floor na to. Dito na yung aking room. Ito yung room ko, room number 8. May laundry pala doon. May laundry pala dito. Baka pwede kayong maglaba-laba. Meron lang keycard, so at least medyo may extra layer of safety na hindi ka makakapasok kung hindi ka naka-check-in. No? So, keycard para doon sa taas pag naka-lock. Tsaka yung keycard mo dito sa iyong room.
pagpasok mo, ito agad yung toilet and bath. So, yan. So, sa room namin, meron kaming sarili naming toilet and bath. Yan. 2 toilet, tsaka 2 bath. And then, after ng toilet and bath, papasok ulit tayo sa isa pang door. Ito na yung aming room. Wala ba kami natutulog? Shucks, may tao, nakakahiya. So guys, ganyan yung itsura niya. Wala, marami palang tao. Excuse me. So, ito yung bag ko. Dun yung room ko. Hindi na ako aakyat guys kasi nakakapagod umakyat kasi nasa 2nd floor lang. Basically. Guys, pakita ko na lang sa inyo. Yun yung room ko. Meron naman akong saksakan. Ayun doon. And then may hangeran. Dito ko inahang yung aking jacket and towel. Nakakapagod lang kasi nasa 2nd floor. Ay, nasa pang itaas. Meron kayong kanya-kanyang locker. So, ayan. Ito yung locker ko. Pwede mong ilagay mga laptop mo dyan, mga important stuff. And then, kailangan mo rin itong keycard ba para mabuksan at malak yung locker. Yung malalaki kong luggage nandito na lang guys kasi ito yung sa akin. Marami din namang nakatambay dito. So yan guys, basically ganun yung life sa hostel, no. Nahiya lang talaga ako magbida-bida doon kasi parang tumitingin sila na alam, may nagvo-vlog ganun. So, parang shy lang ako. Pero ayun, it's not for everyone for sure, especially if hindi ka comfortable na sharing with other people. Pero kasi ako nga kasi parang sa lahat ng travels ko usually nag-hostel ako, so naging komportable na naman ako. But syempre iba pa rin yung Europe, sabi nila kailangan pa rin mag-ingat. Pero ayun nga, meron naman mga lockers doon na pwede mong ilagay mga importante mong gamit na doon sa may locker. And then yung mga maleta ko na mga damit, medyo komportable ako kahit nandyan lang. Kasi lahat naman kami nandun lang, yung mga malalaki naming gamit nandun lang sa labas. Kasi mga damit lang naman usually yon. And then, toiletries, mayroon lang libre na sabon, no? Pero walang libre na mga shampoo, ganon. And then, walang mga libre na toothbrush, ganyan. Tapos, yung towel, magbabayad ka ng 2 euros. Mayroon ako maliit na towel, pero hindi, nag-avail na lang ako ng extra towel para mas malaki na 2 euros. So, yan na guys. Mamamasyal ulit tayo dito sa Spain. Okay guys, so ang itinerary natin for today, pinakauna, balikan lang natin yung hindi natin napuntahan kagabi, yung chocolateria, yung churros, di ba? Chocolateria San Gines. So, ang churros kasi isa sa mga sikat na pagkain dito sa Spain or sa Madrid or Spain in general, sorry. So, I think kaya rin tayo may mga churros sa Philippines kasi nag-originate talaga siya sa Spain, no? So, puntahan natin 'yon. Di ba kagabi super haba ng pila. Marami rin tao dito, ano? Ay, ito pala. Ano ba yan? Ito yung hinahanap kong churros, guys. Chocolateria San Gines. Kaso, guys, grabe yung pila, oh. So, ngayon sakto, yun na lang yung ating brunch. Brunch natin is churros. And then, next is pupunta tayo sa Puerta del Sol. Next is Museo del Prado. Pero bawal daw mag-video sa Museo del Prado. So, I'm not sure kung maisasama ko kayo doon. Number 4 is Plaza de Cibeles or Bank of Spain. Kung napanood nyo yung Netflix series ng Money Heist, yung nagnakaw sila nung nagnakaw sila sa bangko, ito yung bangko doon, yung Bank of Spain. So excited ako na mapuntahan kasi fan ako ng Money Heist. And then last is Retiro Park. So yun yung ating ang ilamig today. Yun ang itinerary natin for today. Diba? Tanghali pa lang pero malamig na. Good luck talaga mamayang gabi guys. Kailangan may mga ganun-ganun na ako sa ulo and all. So yun guys, yung Chocolateria San Gines, yung churros, mga around 15 to 20 minute walk siya sa hostel ko. May option naman na mag-bus kayo guys. For example, kung kasama nyo mga senior citizen, may mga option naman for bus. Pero parang almost same lang yung travel time. So ako, personal preference ko lang talaga yung maglakad kasi ang saya kasi pag maglalakad ka, di ba? Tsaka dapat, kahapon doon tayo dumaan sa may Royal Palace, di ba? Yung Palacio de Real. Pero sabi ko, this time parang gusto ko sa area naman na to kasi para hindi pare-pares yung nadadaanan natin, di ba? Dito naman tayo sa area na to. Ganyan lang yung vibe ng Madrid. Ayan o, yung mga pangalan ng cafe nila. Favorite, no? Favorite. Char. Lakad tayo. Saan tayo maglalakad? Dito. Okay. Maaraw.
tawid tayo dun sa kabila para hindi masyadong maaraw. So guys, isa sa mga napansin ko agad, for example, syempre galing lang ako sa Asia, first time ko lumabas ng Asia. Parang unang observation ko sa Madrid, wala masyadong convenience store. Kasi sanay tayo sa Japan, Korea, Taiwan, Thailand, di ba na parang sobrang accessible ng convenience store, parang every street meron. Dito medyo nahihirapan ako maghanap ng convenience store. Pangalawa, public toilet. Kagabi, ihing-ihi na ako kagabi. Wala akong mahanap ng public toilet. So, may mga nagsasabi sa akin na kapag kakain kayo sa restaurant, take advantage nyo na umihi or mag-toilet na sa libre na toilet sa restaurant. Kasi meron daw mga public toilet dito. But, magbabayad kayo usually mga 1 euro, ganun, mga 60 pesos din yun guys. So, makakatipid na rin kayo. Pero, ang maganda naman, isa sa magandang na-observe ko is yung oh, thank you. Hala, pinauna niya ako, balik ni kuya. Thank you kuya. Nauna kasi ako sa daan, pinauna niya akong tumawid. Is yung maraming basurahan. Ayan o. Diba? Pansin ko sa mga, especially sa mga tourist spots, ang daming basurahan. Yun naman yung kaibahan niya sa Japan. Sa Japan medyo mahirap yung basurahan. Dito, daming basurahan. Yun yung isang magandang na-observe ko. Ayan o, may mga ganyan din silang paninda. Probamos, llevamos, combinamos. Kubinamos. Anong kubinamos? Chense, kubinamos. Sabi niya, bili-bili kayo dyan. Ganun natin gusto niyang sabihin. May mga ganito din naman sila guys. Oh. Kung gusto niyo, di ba mahilig ang Spain, mahilig din sila sa mga pastries. Ayan oh. Sobrang accessible lang ng mga pastries. Nasa mga daan-daan lang. Cute-cute silang. Tingnan natin kung magkano. Ah, tatlo is, ay, not bad ha. Tatlo is 10 euros or tatlo is 600. Ang isa is 4. So, ang isa, 240. Diba ganun? At least nagkaroon tayo lahat ng idea na hindi ko rin alam. Yung isang ganun lang tinapay, 240 pesos. Yung tatlo, 600 pesos. Medyo on the pricey side. But again, we are in Europe. Pero not bad na. For example, 600. Tatlong tinapay, mabubusog ka na dun. Isang meal mo, 600. Plus, may baon ka na bottled water, not bad. Isang meal mo na yun, 600 na isang meal mo. Sa second meal mo, KFC, tinignan natin kagabi yung KFC, 600. Dalawang meal mo, 1,200, not bad. Nasa Europe kayo. Bad siya kung nasa Philippines tayo. Ay, may Popeyes chicken. Ang saya lang maglakad, yung paramdam na ramdam mo talaga na nasa ibang kontinente ka. Kasi yung structure ng building, yung structure ng kanilang mga buildings, no? Ibang-iba talaga. First time ko talaga. Tinatalo tayo ng fashion nila atin. Very fashion. Ayan guys, ganyan siya sa umaga. Di ba kagabi nakita natin may mga Christmas lights siya na ganyan. Pag umaga, ganyan naman yung vibe niya. Ay, may ano doon. Panda ba yan siya? Ayan o. Cutie. Nag-aaral-aral ako kung paano ko sasabihin na 1 table for 1 person please. Sabi, una la mesa para una persona. Para na akong local. Charing, yun lang yung alam na phrase. Yun lang alam na phrases para feeling mo local ka na. No? Ano nga ba yung excuse me? Disculpe? Or pwede rin perdon. Una la mesa para una persona. I'm a local. Charing. Guys, ito na yata yung Chocolateria San Genes. Hala, cutie din yan. Sana hindi. Ay, better. Better than last night, no? Mas mahaba yung pila kahapon. Yes. Chocolateria San Genes. So, bili tayo ng churros, guys. Pila tayo. Yun, guys. Matagal na pala kasi ito, since 1894, Madrid, no? Kaya pala parang very famous siya kasi isa siya sa mga ay, meron din doon. San Genes. Pero ito chocolateria. Ito yung churros, no? San Genes. Meron ding San Genes doon, pero feeling ko restaurant naman yun. Ayun o, San Genes. Mahaba din yung pila. Ay, yung mahaba ang pila kagabi, yun yung restaurant. Ito yung churusan. Guys, ito yung mga paninda sila. Meron silang mga croissants, cakes, pero siyempre churros yung
Ay, parang sarap ng carrot cake. Pero churros tayo, guys. Churros. Churros. Hola. Una churros. Chocolate. Hot chocolate. Here, inside. Can I eat ¿Estás outside? con ella? Yeah. Juntos. ¿Vienen juntos? ¿Con las chicas? Okay. Together? Together? ¿O no? Okay, together, okay, if not. One person Yeah. or four? One. Okay. It's okay, gracias. Outside. ¿Dónde se sentaron? ¿Serio? Que tengo completo. Sí, fine. Tienen un completo. Okay, guys, naghanap tayo. Okay. I can stay. Dito lang tayo. So yun guys, maganda tayo. Binibidyoan ako ni Kuya sa gilid. Pero yan guys, ito yung kakainin natin. Yung churros, no? So yan, may churros, tapos may hot chocolate. Dito yata natin siya i-dip. Yan guys, kain tayo. So ang binayaran ko is 5.9 euros or mga 350, ganun, 350 pesos. Not bad. Tapos yung mga tao dito parang nawiweirduhan sila na nagvo-vlog ako. Yung isa binibidyohan niya pa ako sa gilid. Tapos yung iba nakatingin. Pero laban lang tayo. Kunyari matagal na natin. Matagal na natin ito ginagawa. So try natin. Ay wait lang, picturean ko lang for the Instagram. And guys, matitikman na natin yung authentic, legit na churros, no, from Spain. Dip natin sa tsokolate. Nakikita niyo ba? Grabe yung tsokolate. Oh. Kita niyo? Ang init. My God, ang sarap. Maganda talaga pagkakainin mo siya ng bagong luto pa lang. Super crunchy. Tapos ang mainit yung tsokolate. Pwede ko bang inumin to? Or medyo thick kasi siya. Pakita ko sa inyo. Feeling ko naman pwede siyang inumin pero on the thicker side siya ng konti. Ang sarap. Tsaka 350 pesos lang for one meal. Not bad. Kasi alam mo kung tayo medyo namamahala na tayo sa Spain, no? Pero based on nabasa ko, ang Spain 20% lesser expensive than the rest of or than the standard prices sa Europe. So ang Spain isa na siya sa pinakamura, guys, actually. So for a 350 pesos na meal, not bad, no? Makaka-survive ka na sa Spain. Gusto kong inumin. Very thick, very chocolatey. Yung parang lasang-lasa mo talaga yung chocolate niya. I'm so happy. Tsaka yung churros niya medyo manipis, no? Ayan, no? Mas manipis siya kasi sa mga ibang churros. Or ano kasi to? Yung parang mini churros. I love. Feeling ko yung chocolate talaga yung pinaka nagdadala. Although maganda rin to kasi crunchy. Pero yung lasa ng chocolate talaga, my favorite. I love. Ang sarap niya inumin kasi parang umiinom ka ng chocolate. Yung mga tao guys, pinipicturan ako sa harap ko. I feel like a celebrity dito. Love it. I recommend guys, pag napunta kayo dito, Chocolateria San Gines. Love the chocolate. Generally, people are nice talaga dito sa Spain, no? Kasi for example, di ba, may mga katabi ako dyan kanina. Tapos na sila kumain. Tapos pagkatapos nila kumain, parang nag-smile pa sila sa akin, parang gano'n. Di ba kasi parang sa atin, even sa mga Pilipino sa atin, hindi naman tayo bigla-biglang mag-i-smile lang sa stranger na parang tapos na ako kumain. Or even sa Asia. Pero dito sa Europe, no, parang siguro, I'm not sure kung buong Europe kasi first time ko pa lang naman sa Spain, no? Pero parang very sila, yung parang no, very sociable ba is the right term? Or very polite sila sa mga tao around. Like it. So yun guys, kakatapos na natin kumain dito sa Chocolateria San Gines, no?
Nabusog na tayo doon. Okay na yung ganun. Sabi ko nga, papayat tayo sa Europe. Hindi man tayo sobrang nabubusog sa pagkain, pero yung mata ko guys, busog na busog. Ang daming pogi, no? Parang kahit mga normal na tao lang sa kanila, ang kupopogi, no? Okay, susunod natin na pupuntahan is Puerta del Sol. So actually doon gaganapin yung New Year's countdown mamaya. Pero sige, since 6-minute walk lang naman siya from Chocolateria, lakarin na lang natin. I-check lang natin kung ano nang mga ganap doon. But parang plano ko rin pumunta mamaya doon mamayang gabi para sa New Year countdown. So isa rin siyang sikat na square, no? Square dito sa Madrid. And maraming mga ginaganap na events doon. Kagaya nga ng New Year countdown. Tapos, dito kapag New Year, lagi silang kumakain ng ubas. Di ba? Parang magka-countdown ng 5, 4, 3, 2, 1, tapos ubas. Check ko nga, bakit sila kumakain ng ubas? Ha? May wait lang, i-google ko lang. And then, inform ko kayo kung bakit nga ba sila kumakain ng ubas during New Year. So, lakarin natin. Let's go. Hey guys, so ginugol ko na, sabi niya na originating in Spain, the tradition of eating grapes at the stroke of midnight is believed to welcome good fortune and prosperity in New Year. It's known as Las 12 Uvas de la Suerte or the 12 Grapes of Luck. And each of the 12 grapes represents a month of the New Year. Oh, okay. So 12 pala na grapes yung kakainin nila. Dapat bumili rin tayo ng grapes. Tapos kaya siya 12 kasi it represents every month of the year. So dapat 12 para maswerte ka buong taon. Ngayon ko lang na-get. Yung pala yun. Daming tao dito sa area na to. Ayan. Diba? Ramdam mo na nasa Europa kapag ganyan yung vibe, oh. As lahat sila naka-OOTD na. Malamig na yung iba nga naka-ano na sila sa may leeg, no? Yan, may mga ano na sila sa leeg. Huwag nyo itong gagayahin, guys, ha? Marami namang tao dito, eh. Huwag nyo masyadong i-risk, ha. Yung Madrid naman hindi siya yung very very talamak, no, pero meron din daw pa rin dito. Pero ayun lang, risky lang talaga ako. Huwag nyo nalang gayahin. Ay, ang dami ng tao. Ate girl, 12 pa lang ng tanghali. Diyos ko, ganyan kadaming tao. Ang dami ng tao, guys. Tignan nyo. Oh my God. New Year na ba? Ang daming tao. Grabe, ganun sila kaaga, no? Sabi nga nung mga nakilala ko sa mga Pilipino sa hostel, hapon daw sila dadating. Pero ngayon nga, tanghali pa lang. Ang daming tao. Guys, ingat sa mga gamit nyo, ha. Ilagay nyo sa front. Yung cellphone, ilagay nyo sa may ilalim ng jacket nyo. Wala, kumakanta sila, guys, hindi ko maintindihan kung ano. Pero nakakanta lang din ako. Hindi ko alam yung kinakanta nila, guys. Maki-happy na lang tayo. Ang aga ng celebration ng New Year nila, guys. Tanghali pa lang or baka tayo lang, hindi, meron din daw dito midnight countdown, eh. Pero tanghali pa lang. Gina yung mga tao, no? Pero ang saya ng vibe. Wait lang, punta muna tayo doon. Hindi pa pala yung Puerta del Sol. May isa lang siyang ganap lang din dito na maraming tao. Oh my God, guys, may Jollibee sa Madrid. Hala, tignan nga natin kung magkano yung presyo. Ayan, o, guys, 4.99. Not bad. Mag-Jollibee tayo minsan, no? 5 euros lang. Meron ka ng burger, fries, and drinks. Pag ito naman chicken burger, 5.99. Mga 6 euros. No? 360, ganon. Not bad. May Jollibee. May Jollibee sa Madrid. Sige, minsan kain tayo dito. Kain tayo dito kapag magja-Jollibee tayo sa Madrid, no? For example. Siya na, guys, ito na yung Puerta del Sol, no? Ayan, sobrang laking square niya. Mas meron silang malaking Christmas tree dito. May fountain. Dito yata gaganapin mamaya yung New Year countdown. Ayan, no? Malawak siya. Tapos nandun lang yung Jollibee. Doon natin nakita yung Jollibee sa may area na yun kanina.
Ayan, dito yung KFC, may KFC din doon. Diba? Ang saya pala ng New Year's celebration dito sa Madrid, guys, kasi as early as tanghali, Gina sila, nasa labas na sila. Tapos marami na mga performances, diba doon? Tapos sumasayaw na sila ng and-ta-tan-tan, and-ta-tan-tan. Diba, ganun na sila. Ayan, malaki na Christmas tree. Yes, lapit tayo sa may Christmas tree. Ayan, ang laki na. Wow. Ayan guys, ang lawak ng square na to, no? Puerta del Sol. Tsaka yung Madrid in general, kasi malaking city din kasi talaga ito, no? Alam ko Madrid yung second largest city sa European Union. Pinaka number 1 yung Berlin sa Germany. Which is pupuntahan din natin soon, no? Ayan, lawak yan. Tsaka yung mga Spanish people, generally, gusto ko yung vibe nila. Although may mga ibang tao dito, yung parang mga black, I'm not sure kung saan sila galing. Medyo masungit sila ng slight. Pero sa mga yung native na Spaniards or mga Spanish, okay yung vibe nila for me. Ang ganda rin ng restaurant na to, Museo del Jamon. Marami rin kumakain. It's beginning to look a lot like Christmas. Parang ganda yung vibe niya. Everywhere you go. Tan 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 tan. Yan, oh, cute din yan. Ang ganda rin ng structure na to, guys. Ano kaya yan, no? Ito, ang ganda rin ito. Calena Cañales. Kaya nga, pwede kayong gumawa ng itinerary para may guide kayo. Pero kahit maglakad-lakad lang kayo. Sabi ko nga parang every building, tourist spot. No? Oh, ang ganda. Thumbnail. Ganda ng vibe. I'm a vibe. I'm a side. Ano ba? Takot ako. Baka mamala yung camera ko. Bigla na lang pag ganun ko. Wala na kayo ha, guys. Sabihan nyo ako pag merong papalapit. Marami namang tao. Wala naman siguro. Aso, takot ako. Ganun na lang, guys. Aura, ganyan na lang ako picture. Close up lang. Close up, tapos nakaganon na yung kamay mo. Baka may mag-knockout. Charis. So guys, chinek ko yung Museo del Prado. Medyo malayo pala siya. So punta muna tayo sa Plaza de Cibeles. Yun yung Bank of Spain. Kung fan kayo ng Money Heist, ayun yung bangko na kanilang ni Rob. So tara, bisitahin natin yun. Ayun guys, actually ang tagal ko dun sa may square kasi nagtatry ako na mag-picture ng sarili ko. So tina-timer ko ng 10 seconds. Tapos na kinakabahan kasi ako baka ma-snatch yung phone ko. So parang pag ganun ako, hindi ako makapost na maayos kasi parang ako, aligaga ako. Sabi ko, shucks, baka may kumuha. Pero nakatingin lang naman ako lagi sa phone ko. Pero baka kasi sobrang bilis ng pag-upload, diba? So parang nakatingin lang ako sa phone ko, 10 seconds timer. May nakuha akong magandang picture guys. Pakita ko sa inyo. Pero after many tries, umabot yata ako ng 30 minutes para sa isang picture guys. Ganong kalala ang mag-solo travel. Meron naman akong yung una nagtry ako mag-utos kasi merong isang tao doon, sabi ko pwede yung pa-picture, tignan mo yung kinuha niya sa akin. Sabi yung kinuha niya sa akin. Guys, ito yung kuha niya sa akin, putol man hindi mo lang kita yung building na naputol. So sabi ko nga hindi ko bet. So nag-take ako ng mga videos. Ito yung una kong photo na nakuha. O diba? Dapat kita yung ayun o yung building ba sa taas. Tapos ayun, ito pangit pero try. Kasi ito, meron din naman kung mga ganyan, o diba? Sariling sikap lang yan guys, timer lang. Ito, hindi ako masyadong nakapost kasi ito nga parang natatakot ako baka biglang may kumuha ng phone ko. Pero yung pinaka last, feeling ko naman okay ito. Mong Pakak Paris Fashion Week, charing. Diba? Kaya natagalan ako doon, mga 30 minutes or more yata ako doon para makakuha ng picture. But I'm so happy and I'm so proud of my timer. 10 seconds of risking my phone. Diba? Nire-risk mo talaga yung phone mo. Tapos pag may lumalapit, parang, shit, may trust issues ako sa lahat ng lumalapit. Wala pa naman ako na-experience to. At
Hopefully, wala naman ako ma-experience. Wait lang, knock on wood. Pero, I think naman, hindi naman lahat ng tao sa Europe is masama. Pero ang hirap kasi meron silang reputation ng pickpocketing, no? So parang ako, shucks, sabi nila marami daw pickpocket dito. So parang ako, may nagta-trust issues na tuloy ako. Unlike kapag sa mga Japan, no? Kahit iiwan mo lang site saan, mag-post ka ng sobrang layo, walang mangyayari. But, ayun, better na mag-ingat na lang tayo kaysa sa, yan, ito yung lalakaran natin papunta sa Bank of Spain para makita si Professor tsaka sino ba yun? Si Professor tsaka si Tokyo, no? Si Tokyo. Wait lang, yung mama ko pala gusto niya ng mga ref mag. Magkano kaya dito? Madrid. Espanya. Magkano kaya dito? Kasi walang nakasulat, no? Kailangan ko ng ref magnet kasi yun lang yung kabilin-bilin na ng mama ko. So, dapat sa bawat city, meron tayong ref magnet each city. So, Madrid, Barcelona, Paris, no, ganun. Ito, anong building naman to? Congreso de los Diputados. Diputados yata. Reporter sa likod ko, ayun, no? Boobs. Meron siyang mic, kita niyo ba? No? Yan, meron din silang cameraman. Ano kaya nire-report nila? May something ba dito sa Congreso de los Diputados? Ang gaganda ng mga structure nila, no? Oh. So guys, nandito na tayo sa Plaza de Cibeles or yung Bank of Spain, no? So ito yung bangko na nirob sa money heist. So si Professor Tokyo, we are going to rob the Bank of Spain. This is our plan. Moscow. Parang malapit na sa FPJ, parang isang bala ka lang. Ayan guys, ito yung Bank of Spain, no? Ayan. Pwede kayo tayong pumasok sa loob, no? Money heist, let's go. Ayan, ayan yung structure nandyan sa loob. Sila Tokyo, sila Moscow. Ayan, no? Tapos nirarab nila yung Bank of Spain. Marami silang hostages sa loob. Tara, i-save natin sila. Tapos di ba doon sa TV series, pinapalibutan ng mga pulis yung harap nito. Diyan, no? Paano kaya na nagtitaping sila dito, no? So parang naka-close siguro yung buong ito. Tapos pinapaligiran sila ng mga pulis, no? Woo! The Bank of Spain. Yun guys, parang pwedeng pumasok. Entrance. May bayad ba? Ayun, o. Entrada. May bayad kaya? Ang laki pala niyang bangko from there. Ganun, no? Hanggang dito sa area na to. Ayun guys, trinay ko pumasok dun sa may entrance, kaso bawal yata may camera kasi merong picture ng ng camera, tapos naka-X. Tapos may nakasulat, controladas de camera. So parang controlled by, baka controlled by cameras, no? May CCTV. I'm not sure. Kasi parang nag-i-Espanyol lang kasi sila, so nahihirapan ako mag-English. Huwag na lang tayo mag-film, baka makulong pa ako. Makulong pa ako sa bangko. So guys, tinatry ko ikutin yung buong bangko, itong Bank of Spain. Yung lawak niya, grabe. Tapos may mga security talaga sa gilid-gilid, no? So parang feeling ko in real life, medyo mahirap siyang ma-rob. Ay, gwapo na. But, syempre yung sa money heist, sobrang galing nila. Ayan, no? Ang lawak niya, ikutin pa natin ang pagano'n tong bangko na to. So guys, 5-minute walk from Bank of Spain. Yung next nating itinerary is Retiro Park. So tara, lakad-lakad tayo going to Retiro Park. Meron din, ano kaya to? Parang sa Paris, Arc de Triomphe. Ayan, no? Parang gate. Rehe Carolo. Baka yan na yung Retiro Park. Yan yata yung park, oh. Ganyan yung mga structure, no? Ang gaganda ng mga structures. Oh, may mga ganyan din sila. Hilig talaga nila yung mga alfresco sa labas-labas na kainan, no? May mga paapoy-apoy sila. I think yan na yung park, oh. Itong malaking park, Retiro Park.
Ayun guys, meron din pala sila mga bike dito sa Madrid, no? So kung mahilig kayo, parang gusto ko mag-bike. No, kasi baka maligaw tayo. Bigla ako naalala yung sa Korea. Yung nag-bike ako dun sa may Han River. Tapos naligaw ako ng 3 oras pa yun. Grabe talaga yun. Ang epic nun. Pero sobrang memorable. Hindi ko makakalimutan yun. Pero nagka-phobia na ako sa bike. Sorry. Ito na ba yung park? Ayan. Retiro Park. Baka Luneta Park nila to. Ay, oo. Kaso wala nang masyadong mga ano yung puno. Feeling ko mas maganda to kapag autumn season. No? Mas colorful dito. Pero ang daming tao, no? Pansin ko sa mga Espanyol, mahilig sila mamasyal, no? Mahilig sila sa labas. Yung mga outdoor, no? Makikita mo sa mga restaurant pa lang, no? Alfresco dining, mahilig sila yung nasa labas. Tapos lagi maraming tao dito sa park, ayan, no? Not sure kung because it's holiday season lang ngayon, so parang yung mga tao mas outgoing, mas lumalabas, or kung normal na araw, ganun talaga sila, no? Ayun, may restaurant din dun. Tapos kahit araw na araw, tignan mo, tirik na tirik yung araw, pero wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa araw, no? Basta kakain sila kahit maaraw. Yan. Ay, feeling ko talaga maganda tong mga puno na to kapag autumn, guys. Pag napunta kayo dito ng autumn, oh, maganda to. Cherry blossom kaya din to. So yun, guys, ang weather ngayon nasa mga 9 degrees. So, maano na maaraw, no? Kaninang umaga, di ba, nagsimula tayo mga 10 in the morning yun. Nasa mga 2. So, bigla ngayon naging 9. Mamayang gabi yung pinakamalamig. Baka mag 1 mamaya or mag 0 degrees. Ayan, parang meron din silang lake dito sa park, guys. Ayan, may lake. Ano yun? May something din doon, oh. Ayan, guys, meron na naman nagpa-perform. Mahilig sila sa mga street performances, no? Ano ginagawa ni Kuya? Eso es, ayuda, venga, lo logramos, un aplauso, por favor, un aplauso para este chaval. Ahora sí se viene, el gran mortal, increíble, directamente desde Puerto Rico, a ver, a la cuenta de 3, 2, 1, y aproxima, y ahí viene, wow, increíble, es un aplauso, por favor, un aplauso para este muchacho. 3 señoritas el día de hoy aquí. Lo que pasa es que ellas nos van a ayudar a hacer el triple salto mortal de la muerte. Madre mía, la hemos liado, he dado más vuelta que un trompo. Eso está viendo, a ver si puede saltar. Sí lo hace, muy bien. Está exhibido contra su vida, sí. A la cuenta de 3, los aplausos, gritos exhibidos. 3, 2, 1, let's go. ¡Esa seguridad! Las manos, acá despedirse. Muchas gracias, dama caballero. Que tengan un feliz año. Vayan con Dios, que nosotros nos vamos. No se me Ang hilig nila sa mga street performances, no? Naaaliw din ako. Kapag napapanood ako, nakakatambay ako ng matagal. So, yun. Mahilig sila sa mga ganun. Tsaka yung mga audience, in fairness, ha? Yung, ano talaga sila, bibo, di ba? Pag sinasabing palakpak, papalakpak sila, tapos sisigaw sila, no? Meron silang, audience participation. May audience impact. Ano ka? 100% sa audience impact. Lagi siyang daming ducks ba yun? Or ano? Ang dami nila, oh. Nakatambay lang sila dyan sa lake. Tignan nyo sila, no? Living the life. Chill lang din sila, palangoy lang. Ay! Yung mga isda rin pala dito. Ano yan sila? Hala, tignan mo yung ecosystem. Yung relationship ng mga ducks sa mga fish. No, ang ganda ng relationship nila. Oh. Hindi sila natatakot sa isa't isa. Anong mga isda yan? Tilapia? Ang lalaki, no? May mga ducks dito. Ito, may mga ducks na tilapia. Charing. No? Lahat sila malalaki. Ayun, ang tataba.
Tilapia ba yan? Oo, tilapia guys. No? Parang tilapia. Guys, yung mga tinda dito, mga ano lang, 2 euros, 1 euros. Mga chips. Bili tayo. Ay, may chicharon sila. Magkano kaya ito? Magkano kaya ito? 2 lang? Ayun, chips. Or mag-chips tayo. Gusto ko ng chips. Ay, pwedeng ano doon. Pwedeng card lang, oh. Galing. Kahit parang ano lang siya, sari-sari store, guys. Pwedeng mga card. Ayun, Visa. Di ba? Social na sari-sari store. Meron siyang ano, ganyan, no? Pang card payment. Ano kaya ito? Parang gusto ko. How much? 150? This one? 150? Okay. Guys, bumili ako ng parang chicharon or chips. So, 150 mga 90 pesos. So, pahinga muna tayo dito sa park kasi maaga pa. Mga alas 2 pa lang yata or wala pang alas 2. And wala na naman akong itinerary. Isa na lang, yung museum na lang. So, uupo muna tayo dito. Yan. Tingnan natin yung mga ducks. Yan. Yan yung Retiro Park. May mga alfresco ulit dyan na dining. Ayan, no? Chill lang tayo. Chill lang tayo today. Pop. Ha? Pop. Ang galing guys, so lumipad yung mga kaninang nagre-rest na mga ducks ba sila? Or bakit sila nakakalipad? Hindi yata lahat ng ibon ducks or ewan ko. Hindi lahat ng ibon ducks. Hindi yata kanina lahat ng yun mga ducks sila. Kumbaga yung iba mga ibon yata yung nagre-rest. Oh. Kanina nandyan sila sa may ganyan eh. Ngayon naman nagsiliparan na sila. Oh. Chill lang tayo dito sa park. Feeling ko itong mga leaves na ito masaya to kapag ano no, autumn. Patay kasi yung ano niya eh. Yung mga puno. Parang wala masyadong kulay. Nasa Europe tapos na kumakain ng chicharon. Pero masarap guys. Mas flavorful yung ganito nila. Di ba may ganito rin naman tayo sa Pilipinas. Pero ito mas flavorful. Kaso tubig lang. Mag Starbucks na lang tayo no kasi na-check natin yung presyo kahapon ng Starbucks parang mga 300 lang din. So wala pa ako saan kaya may malapit na Starbucks dito. Yung last na itinerary ko is yung museum. Pero nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko pa yung museum kasi medyo malayo pala siya kung sa lahat ng itinerary ko yun lang yung malayo dito sa center. Lahat walking distance lang no. Ganda oh, sakit ako. No, kung maganda lang yung kulay niya, maganda sana maglakad-lakad dito oh. Pero marami pa rin naman ang naglalakad. Merong fountain dito. Cutesy din tong Retiro Park, no? So guys, isa talaga sa mga challenges dito sa Europe, yung public toilet, parang hirap maghanap. Naghanap ako kasi di ba nandito ako sa park kasi naiihi na ako. May nakahanap ako, ito siya eh. Yung pababa, yan di ba? Pababa kasi sarado. Hindi pa nga ako masyadong umiinom ng tubig. Kaya sabi ko ayoko masyadong uminom ng tubig kasi di ba malamig. So hindi naman ako pinagpapawisan. Kaya yung tubig na iniinom ko, maiihi ka talaga. Pero yun yung problema ko yung public toilet. May nakita ako yung isa kaso 14 minutes walk. Di ba? Parang gusto ko pa kasi tumambay dito sa park. Although mag-o isang oras na ako dito. Parang gusto ko lang maglakad-lakad. Sige, matitiis ko pa no. Matitiis ko pa naman yung ihi ko. Yun lang isa sa mga struggles no. Public toilet. Sobrang lawak ng park na to guys no? Doon ako nang galing tapos ang layo na ng nilalakad ko. Parang maluwag pa rin hanggang doon no? Parang pwede nga siguro kayo isang buong araw kayo dito sa park na to no? Ang laki nito, ano yan siya? Ang laki niya no? Guys, sobrang lawak nitong Retiro Park. Hindi ko naman ina-expect. Parang ang layo na ng nilakad ko. Ang haba pa rin dun. Hindi ko na siya maiikot. Sobrang lawak niya.
parang isa siyang buong city. Yung park na to, isang buong city yung laki. Pwede ka naman mag-picnic dito no, na parang makulimlim or hindi maaraw. Mas pinipili talaga nila dun sa maaraw, no? Tignan nyo. Mapuputi kasi kayo eh. Ganyan kayo eh. Diba? Kayo na talaga, no? Mas gusto nila yung maaraw. Goals, no? Goals. Samantalang tayo ayaw natin sa maaraw. Gusto natin yung sa malilim. Tapos mag-skincare pa tayo na medyo pumusyaw-pusyaw yung kulay natin. Sila. Goals. Kayo na yung goals talaga. Gigilak. Oo, wala sila pakialam sa araw. Tignan nyo. No? Diyan talaga sila pumipesto sa maaraw. Meron naman mga upuan doon na hindi maaraw. Guys, 30,000 steps. Pero yung 20k kagabi yun ha. Ang weird kasi yung oras ko pang Pilipinas. So naghahalo yung kahapon tsaka ngayon. But anyway, basta yung 20k kahapon yun no. Tapos ngayong araw nakaka-10 pa lang ako. Mamaya na natin buuin yung another 10 kasi may New Year countdown and celebration pa mamaya. So for sure marami pa tayong lakad. Pero ang saya lang maglakad dito sa park na to in fairness, no? May nagpapa-shoutout guys. Si Sir Miko tsaka si Ma'am Ana Bolivar, no? Magpupunta daw sila sa Japan. So shoutout, salamat sa panonood sa vlogs ko. Yung dati ko kasing ka-schoolmate si Sporlas. So yun, nagpapa-shoutout, kaibigan niya daw. Hi, thank you for watching. Muna kayo. And guys, pabalik na ulit tayo dun sa may center. So from the park, nadaanan ko ulit itong Bank of Spain, no? Para mas maganda siya pag malayuan kaysa pag nandun ka sa harap. Para mas maganda mag-photo pag nandito ka. Guys, winter na winter, yung iba naka-shorts lang. Akin tong gwapo nun, no? Guys, akin yung naka-black ha. Sa inyo na lang yung ibang kulay. Naka-shorts lang sila no kahit winter. Tapos nagja-jogging-jogging pa sila. Makasanay na sila. Just a typical day na lang sa kanila. It's just a typical day for us. Nag-jogging ng winter. Habang naglalakad ako, napapa-stop ako. Tapos napapatulala ka. Ang ganda, no? Tignan nyo, ang ganda, no? Talaga guys, gusto ko ng kape talaga. Di pa ako nagkakape today. Buti yung energy ko hindi bumababa na hindi pa ako nagkakape today. Mag-Starbucks tayo para makapagkape tayo. Saan kaya may Starbucks dito? Hindi ko na pinuntahan yung museum guys, sorry. Kung gusto niyo, pwede naman kayo mag-museum. Pero para mas gusto ko na lang magkape. Parang yung kasi Europe, parang masarap siyang i-chill-chill lang, no? Yung parang kape-kape ka lang, ganun. Ganda-gandahan lang yung labanan. Yung feeling ganda-ganda lang kape. Kasi ang ganda ng ganyan yung paligid. Parang Emily in Paris. Ay, hindi pala Paris to, Spain pa pala ito. Ano na lang, Emily nagbakasyon sa Spain. Sorry. Ang cute ng aso, oh. Ganun-ganun ka lang, dog walking, no? Ang cute ng aso. Yun guys, may nakita akong Starbucks sa area na to. Hindi ko alam kung anong area to, pero ang ganda rin nun, no? May Christmas tree din doon. Charan! Pasok tayo para makapagkape. Well, actually, hindi rin sobrang mahal yung... Ay, joke lang. 120, 240, mga 200 plus. So, di bang mag-pastry? Parang gusto ko matikman yung mga cake nila dito. Baka masarap. Ay, yun, 240 lang, oh. Ito na lang, mura lang. 240 lang. Hindi pala super mahal. Mga 100 plus lang din, guys. Wala. Una, cafe latte. Hot. Una, kind of chocolate. ¿Tu nombre? Your name? Marvin. Do you wanna say hi? Are you famous? No, I'm not famous. I'm just... Really? Yeah, you say hi. Hi. Hello. Say something that's crazy. No. No? So guys, pumili tayo ng chocolate croissant, no? 2.5 euros lang to. So mga magkano yun? 100 plus.
And then ito, mga 5 yata or 6, mga 300. Not bad na rin, 500 lang siya. Meron ka ng bread and, I mean, nasa Europe ka, so not bad na yung 500, guys. Ayan, tas people watching lang tayo. Tignan lang natin yung mga taong dumadaan dito. Okay, so, i-check lang natin yung croissant. I love. Medyo ano siya, yung croissant niya medyo on the moist. At hindi siya moist, parang thick. Thick. Gusto ko yung ganitong texture, no? Although nag-expect ako ng medyo crunchy na croissant. But I'm not complaining. I love it. Tapos may chocolate pa. I love the bread. Oh yeah. Not overpowering din yung chocolate. Parang perfect blend siya dun sa croissant at tinapay. Hindi siya yung sweet na parang nakakaumay. Perfect balance. I love it. Tsaka the texture talaga. I love this texture. Try the cafe latte. Not too sweet. Wala ko masyadong nalalasan na milk though. It's more of coffee and a little milk. I'm not sure kung may sugar. Parang it's more of coffee and milk lang. Pero hindi siya mataba. I love it. Hindi siya matamis, hindi siya mataba. Ayan, pasosyal lang tayo dito sa Spain. Yan yung buhay namin dito sa Spanya. Pag rest day kami as an OFW. Nag-Starbucks. Ang sarap na mag-people watch, no? People watching na lang tayo. Although meron kasing ganito kaya medyo malabo. Ayan, no? May nilagay silang ganyan. Nag-message yung mama ko, sabi niya, isend mo anak yung New Year photo mo. Magpo-post, gano'n kasi si mama yung may mag-post. Magpo-post siguro na si Coco-Lunch niya yun. Sabi ko, ma, hindi pa New Year dito. Kasi 7 hours behind yung Spain. Sabi ko, 4 PM pa lang dito. Tapos pinorward ko sa kanya yung mga photo ko na, ayan. Sabi ko, ito na lang. Ayan na lang i-post mo na mga photos ko. Wala pa akong New Year photo. Mamaya pa kami. Ay, New Year na, kano? New Year na ba? Oo nga, 11:18. 11:18 PM na sa Philippines. Dito kasi 4:18 pa lang. Ay, nag-New Year celebration sila sa likod, no? Yung mga barista, nag-cheer sila, New Year. So yan, magkakapil lang ako dito guys. And then pag naubos ko to, babalik lang ako sa hotel. Magcha-charge ng mga gamit, magpapahinga lang ng 1 hour, ganun. Tapos, mamaya lalabas ulit tayo kasi magse-celebrate tayo ng New Year dito sa labas, no? Ubusin lang natin to guys. Guys, buti na lang may toilet sa Starbucks, so nakapag-CR ako. So meron pala sila ditong mga ano, no? For example, gusto niyo ng additional sugar, milk ba yan? Ayan, meron naman sila dyan. Then, gusto niyo ba makita yung mga tumblers nila dito sa Spain? Yung mga tumblers nila dito. Kung mahilig kayo bumili ng mga tumblers. Mga tasa. Pag nasa loob ka kasi ng mga ganon, hindi malamig. Parang mas gusto ko magkape ng malamig, no? Doon kasi parang hindi yata nila binubuksan yung aircon kasi winter na, no? So yun lang guys, maglalakad-lakad na lang naman ako. And then, after ko maglakad, pupunta lang ako sa hostel para magpahinga at mag-recharge. And mag-charge ng mga gadgets. And then later tonight, lalabas ulit tayo to celebrate the New Year. So maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon dito sa Madrid, no? Day 2 natin. And marami pa tayo pupuntahan dito sa Europe at pagsasamahan. Just wanna say happy New Year! Welcome 2025! And I'm just so excited sa mga gagawin pa natin ngayong 2025. Ang ganda rin natin. Ang ganda ng Christmas tree. Happy New Year guys! And I'll see you again on the next one. Bye-bye!